Hi guys, this is Architect John again and this is my fourth vlog. So ang topic natin for today is all about how to properly accept a client. Itong topic na to is bagay na bagay sa mga architect na kakapasa pa lang. Sabihin natin, may lumapit sa yung kliyente. Tinanong ka, architect, magkano magpagawa ng bahay? Anong isasagot mo? Ang first step, pag tinanong ka ng kliyente, ng architect, magkano magpagawa ng bahay? Architect, magkano magpa-design ng bahay? Pero commonly, ang tinatanong talaga ng mga kliyente, magkano magpagawa ng bahay? Hindi nila tinatanong muna kung magkano magpa-design. Ang alam nila, pag nagpagawa ka ng bahay, kasama na yung design doon. So, dinadirect nila kung magkano magpagawa ng bahay. So, ang unang step na gagawin mo is ask for a plan. Itanong mo kay kliyente kung may plano na ba yung ipapagawa niyang bahay. Paano pag sinabi niyang meron na? Meron na. Meron na siyang plano ng bahay. So, hindi architect ang hinahanap niya, contractor. Kasi, yung bahay na yon may plano na. Ang kailangan na lang nung gagawa. Pwede niyang sabihin sa'yo na, architect, pwede ko bang ipagawa to kung contractor ka? Kung meron kang lisensya, kung meron kang PICAB, meron kang DTI, meron kang BIR, or legal contractor ka. Pero kung hindi ka naman contractor, pwede mong i-offer sa kanya project management dun sa project niya na makakakuha siya ng contractor. So, yun yung pwede mong i-offer sa kanya kapag may plano na. Paano pag wala pang plano? So, dito papasok yung work ni architect. Ang unang-una mong gagawin, itatanong mo sa kanya, ma'am, wala pa palang plano yan. So, dapat may plano po tayo. Alam mo, pinakamahirap na tanong sa construction or pinakamahirap na tanong kay architect, magkano yung bahay na yan? Magkano yung ganitong bahay? Magbibigay sila ng picture or magkano yung ganitong building, magkano yung ganitong interior, magkano yung ganitong restaurant. Tapos, ipapakita lang sa'yo. So, ikaw, as an architect, lisensyadong architect ka, pag pinakitaan ka ng picture na ganun, kahit sabihin pa yung area nun, hindi mo malalaman kung magkano yung price ng project na yon. Kasi, hindi mo alam kung ano yung ginamit na specifications. Hindi mo alam kung ano yung ginamit na standards, kung ano yung sukat. Ang gusto lang malaman ni owner is yung rough estimate. So, ikaw si architect, magbibigay ka ng rough estimate. Pero, hindi yun guaranteed na sigurado. Kasi nga, wala ka naman sinusundang dimension, specification, and anything else. So, ang una mong gagawin, ma'am, rough estimate lang mabibigay ko sa'yo kung magkano yung ganitong bahay na gusto mo. Pero, kung gusto mo, ma'am, ipa-design mo sa akin yung bahay, pag-usapan natin yung presyo, tapos, yung gusto mong design ng bahay, ibibigay ko sa'yo, tapos, dun ako bibigay ng presyo kung magkano yung bahay na nagawa natin or na design natin. So, magka-come up ka ngayon sa design proposal. Sa design proposal, dito nakalagay yung mga services na gagawin mo kay owner. Kung ano yung mga kasama dun sa package na gagawin mo. Sabihin natin, sama mo lahat ng yung detailed architectural and engineering design services. Pwede nating isama yung project management. Doon mo ilalagay yung mga package or yung mga inclusions ng proposal mo. At dito nakalagay yung total amount kung magkano yung services mo. Doon pa lang sa design. Doon pa lang sa planning. And sa other services kung mag-a-avail siya. Pero ang tip ko, ilagay nyo muna yung detailed architectural and engineering design services. Tapos, yung project management, huwag nyo munang ilagay, kumbaga,
top up na lang kung gusto niyo magkaroon ng project management na manggagaling sa'yo, pero ikaw si architect, kailangan mo pa rin ng periodic supervision kasi design mo yun eh. So ito na, nabigay mo na kay kliyente. Anong mga kailangan mo para makapag-come up ka sa proposal? Kailangan mo muna i-define kung ano yung project na gusto niya. Kumbaga, dito papasok yung project definition phase. Kung ano ba yung project na gusto niya, ano yung requirements na gusto niya sa areas, gusto niya ba may pool, gusto niya ba may bar, gusto niya ba may court, may gym, or etc. Tapos, yung mga technical requirements na kailangan mo sa kanya, kunyari may lote siya, kailangan mo ng TCT. TCT niya, kukunin mo kasi dun yung mga bearings para ma-plot mo na maayos, para makuha mo rin kung gaano kalaki yung area ng lupa na tatayuan. Tapos, kung may picture ng site, kung malayo man yung site, pwede mong i-site visit. Pero, maniningil ka ng site visit fee. Kasi ngayon, wala nang libre. Kumbaga, i-explain mo sa kanya na, ma'am, kailangan, pag binisita ko yung site mo, kailangan ko ng panggas, kailangan ko ng pang-commute, ng pamasahe, kailangan ko ng pangkain, pang-merienda. Tapos, kasama na dun yung professional fee mo kung magkakaroon pa sila ng additional na query sa'yo. Kumbaga, mamaya magpa-consult yan sa'yo sa site. So, dun sa site visit fee mo, isama mo na lahat ng pwedeng isama. Tapos, nagbigay ka na ng proposal, nakita na ni owner yung proposal mo, nakita niya na yung inclusions, yung budget, kung magkano. May mga owner kasi nagsasabi na, architect, baka pwede namang, bigyan mo naman ako ng layout, kahit simpleng layout lang. Or kahit simpleng perspective lang. Or kahit simpleng picture lang. Para makita ko lang, ma-visualize ko lang yung gagawin nating design. I-explain mo lang sa kanya na, ma'am, hindi pwede kaming magbigay ng sample drawing, kahit sketch lang po. Kasi it will be unethical for us, for the architects. Kaya kahit anong pilit niya sa'yo na magbigay ka ng drawing, magbigay ka ng layout, magbigay ka ng kahit sketch lang, kumbaga, negative na agad yan. Kasi kung talagang kukuha siya ng design mo, willing dapat siyang magbayad. Dapat sa ating mga arkitekto, pinapahalagahan natin yung profession natin. Kaya lalong bumababa yung profession natin kasi may mga architect na binababa rin yung standards nila. Dapat nandun pa rin tayo sa taas. Hindi dapat tayo magpaengganyo sa pera. Kasi pag nagbigay tayo ng kahit guhit lang, kahit box lang na sketch, talo na tayo kasi walang kapalit yun eh. Kumbaga yun yung pinag-aralan natin. Kapag okay na kayo ni client sa proposal mo, ibig sabihin, na-review niya na meeting nyo na, dito ko ngayon gagawa ng service agreement. Ito yung unang-una, pinakauna pa sa una, na gagawin mo bago ka gumuhit, bago ka gumawa ng sketch, or kahit anong 3D, kahit anong plano, kahit anong layout, kailangan mo ng service agreement with acceptance fee. It symbolizes the commitment between the owner and the architect. So, pag nagbayad na yan, ibig sabihin, committed na siya sa'yo. So, etong project na to, close deal na agad sa'yo. Ibig sabihin, na-close mo na yung project na to. Pag natapos nyo na yung service agreement nyo, doon na, sunod-sunod na yung step-by-step guide, yung pre-design, design, schematic, yung bidding, construction, post-construction. So, sa huli nyo na mapag-uusapan yan. Ang mahalaga dito, ma-close mo yung deal ng tama at hindi ka nalulugi. Kasi marami sa atin, hindi lang mga arkitekto, may mga contractor, ang nabibigay ng drawing o nabibigay ng layout nang hindi pa nababayaran. Tapos, at the end, sila yung lugi kasi aayawan ng may-ari
kasi sisingilin nila. So, after that, lugi sila. Tapos, pagkaraan ng ilang araw, makikita nila sa net, parang design ko yan ah. Tama, design ko nga yan. Pero parang hindi ako nabayaran sa design ko na yun. Ibig sabihin, yung ginawa mong plano, ginawa mong drawing, ginamit ng owner, ginamit ng kliyente, pinagawa sa iba, so sino ang lugi? Diba ikaw? So dapat pinapahalagan mo rin yung mga ginagawa mo. Pero naiintindihan ko naman yung iba na nagtitake risk. Pero sa dulo kasi, ikaw yung matatalo. Kaya dapat, ang pinaka mahalaga sa pag-accept ng client, kailangan mo ng service agreement. Hindi ka pwede magsabi ng presyo na hindi kompleto lahat ng plano. Na hindi kompleto yung architectural and engineering plans, yung technical specifications, nandito lahat ng specification tungkol sa mga materyales. Tapos, yung pangatlo, yung bill of materials and quantity. Itong tatlo na to, kailangan mo to para ma-estimate mo na maayos yung bahay. Para ma-estimate mo na maayos yung building na pinapagawa ng kliyente natin. Yung sa per square meter, naiintindihan ko yung per square meter sa construction. Pero that's only a rough estimate. It is not guaranteed. Pag sinabi ko yung office na yan, 30K per square meter, maniniwala ka ba? Saan ko nakuha yung 30K per square meter? Dun sa mga past projects ko na kinuhanan ko ng data na ay 30K per square meter pala to. Pero depende kasi yan sa project sa specification, sa finishes, sa materials. Kaya kung magbibigay ka ng rough estimate, ang gawin mo na lang, i-range mo na lang. Sabihin mo, ma'am, yung bahay na yan, yung gusto mo yung bahay, i-estimate ko, siguro mga sa 25K to 40K per square meter. Para dun pa lang, malaman niya na, ay, naka-range yung bahay. Naka-range yung presyo ng bahay. Siguro may ililiit pa to or may tataas pa yung presyo. So, dun mo siya uudyok na magpagawa ka na sa akin ng design para mas accurate yung estimate natin. So, that's it guys. Ito na yung end ng ating topic. Sana may natutunan kayo at God bless all.